bilang aktibong miyembro at bahagi ng National Security Council. Dahil ang Vice President ay may apelyidong Duterte. At ang sabi ng Malacanang, hindi raw po importante, hindi relevant ang papel ng Vice President ngayon, kaya siya itinanggal at hindi sinali sa National Security Council. Bakit hindi nila pinapaliwanag? Bakit kinakailangan tanggalin bilang miyembro yung mga dati ng Pangulo sa National Security Council? Tinanggal din bilang miyembro at aktibong bahagi ng National Security Council si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Tinanggal din si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Tinanggal din si Rodrigo Roa Duterte bilang miyembro ng National Security Council. Wala nang transparency. Ang usap-usapan kagabi, yan ay lumabas istorya, ito ba ay nagbabadyang martial law? Sapagkat tinanggal na yung mga tao na maaasahan sana nating ibalita sa sambayan ng Pilipino yung totoong estado ng ating seguridad. Sapagkat kung wala nang magsasabi ng totoo, pwede silang gumawa ng isang kwento na merong panganib na sa ating seguridad, whether external or internal threat. Bakit mo kinakailangan tanggalin ang mga dati ng naging Pangulo? Mayroong wisdom yan. Mayroong discernment ang mga yan. May lamig ng ulo yan, kalmado yan, at makakapagbigay ng tama na advice sa kung sino man ang Pangulo. Dito makikita mo, kaduda-duda, yung ginawang reorganization, ito ba ay nagbabadyang martial law? O ito ba ay nagbabadyang na malapit na tayong tumungo doon sa pinangangambahan na lahat na magkaroon ng isang armadong sigalot o hidwaan laban sa ating kapitbahay na China? Bunsod sa pag-uudyok ng ating alyadong Amerikano. Importanteng malaman natin ito. Dahil pag nagkaroon, whether ng martial law o ng gera laban sa China, apektado ang buhay ng bawat isang Pilipino. At hindi nararapat tinanggal ang Vice President o yung mga dati ng naging Pangulo. Paano pa natin malalaman yung tunay na estado at kalagayan ng ating bansa? Kung sila-sila na lamang ang mag-uusap, ang magdedesisyon at maghuhulma kung ano ang direksyon ng ating bansa sa mga darating na araw, linggo, buwan, taon at panahon. Kinakailangan alam niyo ito. Kinakailangan napapag-usapan natin ito at kinakailangan somehow ay napapagliwanagan natin sa mga mamamayang Pilipino ang mga mahalagang usapin na panlipunan. Ito yung ipapakalat natin na video mga boss. Yung mga ganito dahil mahirap na no ang gobyerno ngayon. Biruin mo, pinantatanggal na yung mga nakaraang Pangulo at ito nga si Vice President pa. Wala na, sila na lang na yung nakakaalam kung ano yung nangyayari sa bansa natin. Gawa nga ng wala na, hindi na pwedeng makadalo yung dahil tinanggal na nga sa National Security Council no. Pambihira talaga ito nga si Marcos. Balik na naman tayo sa yung nakaraang Marcos ang senior no. Naulit itong pangyayaring ito na tinanggal din yung advice niya. Again, part po yan ng advokasya ng hakbang ng maiso, yung peace and security. Ang kinakailangan natin ay katatagan ng ating seguridad. Tama, pero hindi natin kayang pumasok sa isang armadong sigalot laban sa China. Hindi natin interes yan. Hindi mo nga mapakain ang iyong nagugutom na populasyon, papasok ka pa sa isang armadong hidwaan o digmaan laban sa China. Wala nga tayong tugon at hindi matugunan yung issue ng food security. Papasok ka pa sa napipintong armadong hidwaan laban sa China? Papayag ba kayo niyan? Nako. Alam mo hindi. Ninyo, pag tayo pumasok sa... Kakapiranggot lang tayo, nako. Kahit saan mo daanin, wala tayong panalo doon. Mapalupa man o karagatan, may papawid, wala. Wala tayong laban doon talaga. Yun ang totoo. Pero kung ano rin talaga yung utak mo, ika nga,
bangag ay walang ano yan. Hindi nag-iisip ng ano yan. Kung ano yung hinaharap. Laban kung laban ang ano niyan. Utak. Bangag eh. Sa isang gera, panoorin lang ninyo yung mga international news. Tingnan ninyo yung itsura nung away ng mga Hamas at ng Israel. Tingnan ninyo yung itsura, giba-gibang gusali, natigil ang eskwela, walang nag-aaral, yung mga kabataan, kawawa, walang matirahan, pati ospital, giba. Hindi ito kinakailangan natin. Ang kinakailangan natin, pagkain. Kinakailangan natin tugunan yung mga 5 pangunahing problema ng ating bansa. Inflation, poverty, yung kawalan ng trabaho, yung korupsyon, at yung kawalan ng pag-asa ng higit na maraming Pilipino. Ito yung ating mga dapat pinagtutuunan ng panahon at pansin. At mahalaga na pinag-uusapan natin ito days and months leading into the campaign proper, so that when the time comes and you have to choose your 12 senators this coming May 12, 2025, ako ay openly humaharap sa inyo, nagpapasukat, nagpapasuri. Kung sakaling ako ay pasado sa inyong gagamiting batayan, ang pag-iusap ko, ikampanya nyo rin ako sa inyong pamilya, sa inyong kapitbahay, sa inyong mahal sa buhay. Huwag kang mag-aalala, Senator. Incoming Senator Vica Rodriguez. Ika nga pasok ka sa top 12. Sigurado yan. Makikita naman sa mga survey, kahit yung mga survey na pinapalabas sa mainstream media, naku, huwag na kayong magpapaniwala doon. Wala na. Kung maniwala kayo, wala na. Lubog na tayo. Yung bangkang sinasakyan natin na tagilid na. Kung maniniwala pa kayo doon, wala na. Sigurado tataob na yung bangkang sinasakyan natin. Kaya dito na lang sa social media. Sigurado may pero wag lahat dahil marami diyang kahit na nakatayo ka pa lang sabihin ng sumimplang. Alam mo na mga balita para padagdag views din yung mga ugok. Gago! Nakagawa pa ng kuwan talagang mabubuhay yung patay. Makagawa ng kwento. Kaya dapat suriin natin ng mabuti kung ano yung masagap nating balita, mga busing, no? Dito kaya Sir Vic, biruin mo, kakampi to ni ito yung tagapagsalita nga dati ni BBM, tagapagtanggol niya ito. Pero umalis na lang siya dahil di niya matanggap nung nakaupo na ay talagang marami ng langaw na nakadapo agad sa likuran ni BBM. Gago! Ayun. Nasira ng nila plano nung umpisa. Umalis na lang. Biruin mo, lumipat. Saan lumipat? Doon sa nakikita niyang tama ang ginagawa. Walang iba kundi ang pamilyang Duterte. Diba? Duterte lang talagang pag-asa sa ating bansa, mga busing. Buhay sa inyong kaibigan at sa lahat ng Pilipinong inyong makakaharap sa anumang panig ng mundo. At sabi ko nga, ang taong 2025, nagbabadya ang pagbabago basta tayo magkaisa. Dalhin po ninyo ang isang katulad kong bago sa Senado at posible ang pagbabago sa number 55 ngayong 2025. Muli, ako po si Atty. Vic Rodriguez, inyong formal at opisyal na aplikante bilang senador. Makakaasa ka, Magandang hapon Sir Vic. Thank you, Atty. Palakpakan po natin ang pagbato ng maisog sa Senado, Atty. Vic Rodriguez! Okay, before we proceed to the next phase of our program for today, which is the question and answer portion,
we'd like to acknowledge ay manalo po bilang senador po natin. May posible po bang mabago natin yung estilo po ng questionable insertion po sa iba't ibang budget ng national government po natin. At the same time po, pwede po bang magkaroon ng transparency pati po sa bicameral. Thank you po. Thank you, kabayan, at magandang hapon po muli. Bilang tunay at maisog na oposisyon, tayo ang magiging tinig, mata, tenga ninyo sa Senado. Itong taunang budget, mula pa lamang sa NEP o yung rekomendasyon ng Executive Department, babantayan na natin, masusi na natin susuriin. Hanggang sa paglimbag nito, hanggang sa pagdibatihan ito, hanggang sa dumaan ito, sa tinatawag na Vice-Cam, yung Bicameral Conference Committee, Vice-Cam yun eh. Panay-scam ang nagaganap doon eh. Ibang-iba yung itsura ng budget na lumalabas pag dumaan sa Vice-Cam. Patuloy na binubudol ang sambayan ng Pilipino. So babantayan natin mula sa pagsumite ng NEP o yung National Expenditure Program hanggang sa ito'y pag-usapan, magkaroon ng debate at magkaroon ng botohan sa Senado at pati dyan kung ano nagaganap sa mababang kapulungan hanggang sa ito ay dumaan sa Vice-Cam hanggang sa kung ano yung final form ng umabot sa tanggapan ng Pangulo. Yun ang aking gagawin at yun ang aking i-report sa inyo, bahagi ng hinihinging transparency ng hambang ng mag-isog. Yan ang wala ngayon, yung transparency. Dahil pati dyan sa Vice-Cam, kailangan alam ninyo, kahit dyan sa Vice-Cam, trilyong piso na pera nating mga Pilipino pinag-uusapan. Hingan mo sila ng minutes o ng record of what transpired during the Vice-Cam, wala silang may papakita because they do not keep a journal of what happened during the Vice-Cam meeting. Bakit tayo papayag? Trilyon-trilyong piso ang pinag-uusapan, walang record ng minutes of the meeting. Ano ito? Putulan?